Sa Biblia, sa Aklat ni Job ay ating mababasa. Sa pamamagitan ng hinga ng Diyos ay nayayari ang yelo, at ang kaluwangan ng tubig ay naiipit. Job, Kapitulo 37 at ang talata ay 10. By the breath of God, ice is given, and the expanse of waters is frozen tight. Job, chapter 37, verse 10. Sa pangmalas ng karaniwang tao, ito ay pawang pangungusap lamang. Ngunit sa mga Bible readers at mga scientists, ito ay katotohanan na hindi matututulan kailanman. In science, when an observation like this is considered as fact, it means that it has been confirmed repeatedly and is accepted as true. At para sa confirmation of facts, gumagamit sila ng scientific method na kinapapalooban ng mga masusing pag-aaral at sari-saring experiments. According to the verse, the expanse of waters is frozen tight. It implies that the space in the water is tightened when it is being freeze. This particular pronouncement dates back to 1473 BC, when the book of Job was written according to archaeological discoveries and findings. Ang fact na ito ay kinumpirma naman ng mga discoveries and inventions, resulta ng mga masusing pag-aaral ng mga dalubhasa at siyentipiko kamakailan lang sa ating panahon. Sa chemistry, ang kaluwangan ng tubig na naiipit kapag ang tubig ay nagiging yelo ay ang mga spaces between the molecules of water. When water is in the liquid state, some of the molecules bond to each other with hydrogen bonds. The bonds break and reform continually. Kaya naman, ang tubig kapag nailalagay sa container katulad ng baso ay nagkakaroon ng korte at kahit papaano ay ating nahahawakan. Kapag nagiging yelo ang tubig, ang mga water molecules ay tumitigas sa kanilang pwesto at nagsisimulang ayusin ang kanilang sarili sa isang matigas at sanga-sangang istruktura dahil sa pagkakaipit ng spaces between molecules, kung kaya ang liquid ay nagiging solid at ang tubig ay nagiging yelo. Ang pag-aaral ng kaalamang ito sa paliwanag ng science ay nagsimula noong 1661 sa pangunguna ni Robert Boyle, na tinaguri ang first modern chemist nang ilatahala niya ang The Skeptical Chemist na naglalaman ng mga pinakaunang makabagong ideya ng atoms, molecules, and chemical reactions. At noong 1758, nang si Joseph Black ay nag-formulate ng konsepto ng latent heat to explain the thermochemistry of phase changes, na ipaliwanag ang mga pangyayari sa mga molecules at atoms ng bawat matter sa ilalim ng iba't ibang conditions. Pero alam niyo ba mga kabred at mga kasambahay, nasa kalagitnaan ng taong 1770, nagkaroon ng mga misconceptions sa panahong iyon patungkol sa mga molecules at molecular behavior. At isa sa mga ito ay ang paniniwala ng isang French naturalist na si René Descartes, na ang mga atoms umano ay nasasangkapan ng hook-like projection with eye-like ones at ang dalawang atoms ay napapagsama sa isa't isa kapag ang isang atom ay nakakawit ng hook ng katabing atom. Tungkol naman sa mga solids, ayon pa rin sa paniniwala ni Descartes, na ang mga atoms ay napipigilan ng sangasagang mga hooks. Ngunit alam niyo ba mga kabred at mga kasangbahay na ang paniniwalang ito ay taliwas sa nakasulat sa Biblia? Sa pamamagitan ng hinga ng Diyos ay nayayari ang yelo at ang kaluwangan ng tubig ay naiipit. Job, Kapitulo 37 at ang talata ay 10. At noong 1981, naimbento naman ang Scanning Tunneling Microscope or STM, isa sa mga uri ng scanning probe microscopes na may kakayahang makakita sa posisyon ng bawat atoms and molecules sa surface ng isang lattice o sangasangang istruktura ng molekula. Ang mga uri ng instrumentong ito ay lubhang mahalaga para sa pag-aaral at pagsusuri ng mga bagay na di kayang makita ng ating mga mata, katulad ng mga molecules ng tubig. Sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiyang ito, pinatitibay ang katotohanang nakasulat sa Biblia patungkol sa mga atoms and molecules at ng iba pang mga bagay na walang hooks and eye-like projections at iba pang mga misconceptions. Ang lahat ng ito ay lalo lamang nagpapatunay na ang Biblia ay mapagkukunan ng mga karunungan hindi lamang pang-espiritual, kundi pati na rin sa mga bagay na pang-siyensya, na kinatatalaan ng mga impormasyon thousands of years ahead. Ang Biblia na tinaguri ang the most advanced ancient book of all time.